Ilang oras na urong bago nagsimula ang ikalawang araw ng Bicameral Conference Committee hearing para talakayin ang panukalang 2026 National Budget. Ang dapat sana'y 2 p.m. na hearing kahapon, mag-aalas 5 na nagsimula. Nagkaroon ng caucus sa majority block ng Senado kasama si Senate President Tito Soto. It's because some of our colleagues in the Senate raised some concerns about some of the items that have been tackled and will be tackled, and we felt the need to convene I wouldn't say emergency, but a meeting to be able to thresh these matters out. Maaga naman dumating ang contingent ng House, pero nagkaroon din sila ng hiwalay na pulong. Lalong naantala ang deliberasyon ng BICAM sa 2026 National Budget kahapon nang magtalo ang mga mambabatas kung pwede bang humarap si DPWH Secretary Vince Dizon, bagay na bihira lamang ginagawa. This is a bicameral conference committee ng Congress and Senate. Wala naman po nakalagay dito na kasama po executive. We have the power to invite, and we are saying that let us listen. We will not agree, we may agree, but the point is that transparency requires that we hear the executive. After all, it's the executive that will implement what we will pass. Giit ng ilang senador, ilang beses nang humarap sa Senado si Dizon at paulit-ulit na itong natanong kung sapat ba ang budget na inilaan ng Senado para sa DPWH. Ang DPWH daw kasi mismo ang nagbawas ng bilyon-bilyong piso sa kanilang panukalang pondo. Pero nung Sabado, humirit sila na maibalik ang nakaltas na budget dahil sa construction materials price data o costing sa mga materyales sa mga proyekto. Ang ibig ba sabihin, i-restore yung mga duplicated, completed, and overlapping projects? Doon ako nagtataka. At ano ang garantiya natin na sa loob ng 2 buwan na naman, after 2 months, he may change his mind again. Let it be very clear. The senators did not invent the numbers. These are from the Department of Public Works and Highways. Kalaunan, nagkasundo ang BICAM na payagan ng pagharap ni Dizon. Nilinaw ni Dizon na walang proyektong tinanggal sa DPWH na ibabalik at walang presyo na ibinaba na basta na lang dadagdagan. Ang hinihingi lang po natin is yung pong binawas na 45 billion approximately, ibalik po ulit para po ma-implement po ito ng tama. Hindi po talaga natin pwedeng ibaba na lang ng basta-basta across the board. Paliwanag niya, sa pagkatapyas ng DPWH budget sa Senado, dalawa ang pwedeng mangyari. Magkulang ang pondo sa ilang proyekto o kaya'y sumobra naman ang mabawas sa iba. Iba-iba pa rin daw ang presyo ng materyales sa iba't ibang lugar, kaya kakailanganin daw na isa-isang busisiin ng mga ito. Hindi pa rin nakaligtas ang DPWH sa panggigisa ng mga mambabatas. I truly resent the fact that the BICAM is being hostaged by the Secretary of the Department of Public Works and Highways. Dapat tanggalin na lang ninyo lahat kasi pinapadagdagan mo yung budget tapos yung mga mag-i-implement, wala kang tiwala. Ano naman kami? Matapos malagay sa hot seat ng BICAM si Dizon, mahigit 2 oras na tigil ang deliberasyon. Nag-usap-usap muna ang mga mambabatas at pagbalik nila, tinapos na ang ikalawang araw ng BICAM. Hindi pa naaaprubahan ang budget ng DPWH. Kailangan pag-usapan pa namin lahat. Kaya sinuspend muna namin yung session. Yung mga ganitong bagay hindi mo pwede madaliin. Hindi porket kailangan may deadline, tapusin natin. Isasalang ulit ang budget ng DPWH sa BICAM ngayong araw. Bea Pinlac, Bicameral Conference Committee ang 33 billion pesos na pondo para sa pagpapagawa o pagkukumpuni ng farm-to-market roads. Bago maaprubahan, nagpahayag muna ng pagkabahala ang ilang senador kaugnay sa budget ng farm-to-market roads. Tulad na lang ng pagdoble nito sa 33 billion pesos mula sa orihinal na 16 billion pesos sa 2026 National Expenditure Program. Gayon din ang issue sa transparency at overpricing at ang paglilipat sa Department of Agriculture ng implementasyon nito mula sa Department of Public Works and Highways. Naaprubahan ng pondo kalaunan ng maglatag ng safeguards para sa pondo tulad ng pakikipagpartner ng mga lokal na pamahalaan sa pribadong sektor at pagkakaroon ng transparency portal kung saan nakikita ang lokasyon ng farm-to-market roads. At nakita naman ho natin yung issue ng flood control, issue ng mga SOP, issue ng mga overpricing,
issue ng lagayan, issue ng ghost projects. Tinanong namin ito kay Secretary Vince Dizon dahil siya na yung pumalit na bagong kalihim po ng DPWH. Tinanong po namin yan. Senator Lauren was there in the two hearings. And if about I may this. respond, ito po kasi, meron naman po tayong parehong pagkakaintindihan patungkol sa overpricing. I think both houses, both panels recognize that there has been a situation where there was overpricing in the estimates of the past. And Sec Vince has acknowledged that as well. natin. Ang kaisa niyo po Perhaps- kami, gusto nating tanggalin yung parte na overpriced. Pero siguro po, mas malinaw, kung okay lang po, Senwin, let's turn it over to Sec Vince. If I may make a motion to please invite Secretary Vince Dizon to be a resource person to the Secretary, bicameral second conference motion. committee. Before we call the resource persons, allow our members to say their piece and also to echo their sentiments para ho at least malaman ho natin lahat kung ano yung sa loobin po ng isa't isa. Senwin, if I may, kasi po, perhaps the best approach would be to let Sec Vince present, and then if all the conferees have questions, because he will be the best person to answer the Actually, questions. with all due respect, dahil pinag-aralan din po namin to. No? Itong Pinag-aralan situation. din po natin Kaya nga, to. mas Alam maganda natin ho, yan lahat. siguro bago po natin patawag siya, ay bigyan ho natin pagkakataon po ang isa't isa na magbigay ho ng kanilang pahayag. So we recognize Senator Erwin. Thank you, Mr. Chair, Madam Chair. Gusto ko lang po maliwanagan na bakit po natin ipapatawag ang Secretary po ng Department of Public Works and Highways. And when in fact this is a bicameral conference committee, conference po between the lower house and the upper chamber, di po ba ng Congress and Senate. Wala naman po nakalagay dito na kasama po executive. Ang tanong ko po kasi, we have given them ample time, Madam Chair, to the opportunity to side, explain Senator. during committee hearings. Okay, thank you very much. Very simple question. Real talk lang po. Kasi eto nga, nandito tayo na galit lahat ng tao. Parang linoloko naman tayo nito. Kayo nagpakaltas, ipapabalik muli. Ano ba, sa loob ng 2 buwan, ipapakaltas ba ulit? Gusto kong malaman, real talk konti ilan ba talaga at alin ba yung mga project na dumaan na sa early procurement sa panahong ito? Ilan ba talaga? Meron ba na mga projects na pinag-uusapan na nasa loob ng NEP sa budget ng Pangulo nag-undergo na ng early procurement? Meron na ba? Kasi ang balita takot lahat. Totoo bang meron o hindi? Wala pa pong dumadaan sa early procurement dahil po hindi pa klaro kung ano yung mga proyekto talagang mapapasa. Wala pa po. Siguradong sigurado kayo, wala, hindi isa. Opo. So wala tayong pinag-uusapan, tama po ba? Sa ngayon. Sa ngayon po, wala pa po. So ang ibig sabihin niyan, dati-rati talagang hinahabol yung early procurement ng October para hindi ma-delay ang project kasi aabutan talaga ng tag-ulan, hindi ba? Tama po yan. O kung ganon, mag-a-adjust ka ng lahat ng ABC, sigurado na madidelay. Totoo po yan. So ang hinaharap natin talagang madidelay. Opo, dahil po na-delay ang early procurement, marami po mga proyekto for 2026 na madidelay. Sigurado So ang po yan. hinaharap natin talagang malungkot ang first and second and even third quarter aabutin ng ulan. Yung tamang projection lang kasi nag-expect ng tao, dadagdagan, papabalik mo. Pagkatapos madidelay rin pala. Ano naman ang bisa nun? Para kay pa. Ang bisa po noon, matutuloy pa rin po yung mga proyekto, Madam Chair. Madedelay lang nga po dahil extraordinaryo po itong panahon natin, Madam Chair. At tingin ko po, prudent din po, tama din po, na hindi muna magsimula ng early procurement. Dahil unang-una, hindi pa po sigurado kung ano ang mga project na papasa ng Kongreso. At ikalawa, dahil nga po nagbaba tayo ng presyo ng materyales ngayong fourth quarter. Ganun pala, wala pala tayong pinag-usapan at talaga naman haharapin natin 3 quarters worth of delay. Tama naman yung mga nag-text po sa atin na lokohan na lamang to. I truly resent the fact that the BICAM is being hostaged
by the Secretary of the Department of Public Works and Highways. At kung tunay na wala kayong tiwala sa sino mang district engineer, hindi po ako abogado ng Public Works, dapat tanggalin na lang ninyo lahat kasi pinapadagdagan mo yung budget tapos yung mga mag-i-implement, wala kang tiwala, ano naman kami? Susunod sa iyo na kayo mismo walang tiwala sa isa't isa? Tama ba yun? Yun lang po. Salamat po, if I may just respond to that po, ma'am. Unang-una po, hindi po pwedeng huminto ang trabaho sa DPWH. Napaka-importante po ng ginagawa ng DPWH habang linilinis natin ayon sa utos ng Pangulo ang departamento. Hindi po pwedeng huminto. Nakita na po natin ang epekto sa ekonomiya nitong nakaraang third and fourth quarter. So we are doing the best